Ayan. So, good evening, accounting peoples. Good evening, accounting peoples elite. Again, it's another Sunday evening, full of learnings and sharing ideas. And I think merong mag-share tonight para ma-inspire tayo. Pwede bang unahin ko yung sharing para kung makalimutan? Gusto nyo ba yon? Isang wins natin na pinost ko na after 1 month, nagka-client na siya. Mark, are you there? Yan, si Mark. Mark, pwede ka mag-unmute. Ayan, nandyan siya. Walang alam kung Mark. Yan. So kung ready ka na, Mark, let us know para proceed tayo sa ating tonight session. So ang topic natin for tonight is affiliate marketing. So sa mga nasa labas na nanonood, so sabi ko kanina habang di kami naka-ere is mga taga saan sila? So sige, sa nasa labas, taga saan sila or ano yung expectation nila for tonight's video. Ayan. So pa-share na lang ng link to sa mga hindi gustong pumasok, guys, ha? Patulong na lang ako. Admin and coaches, kung nandyan po kayo, patulong po. But anyway, wala pa si Mark. Andyan si Mark, pero hindi ko alam kung Mark. Sige, pakitawag na lang si Mark dun sa floor. So, sige, unahin na lang natin. So, sige, meron akong hinindang presentation sa inyo na most commonly problem before we dive into the affiliate marketing. Kasi gusto ko, pagdating sa affiliate marketing, mas maintindihan nyo ano pa ba yun. Pero bunta tayo sa topic na lalo yung mga newbies, kahit not so newbies yung mga nag-init na, medyo nalilito pa rin paano ba talaga magsimula. Sino dito yung Bisyan, paano nga ba talaga simulan? Para ngayon kayo ma-assess nyo rin nasa na ba kayong journey or phases. Sige nga, pa-type 2 kung nasang journey kayo, learning phase. Medyo naiintindihan na. O sige na lang, 1 newbies, 2 learning na, 3 siguro going there, 4 may client na, 5 gusto pang matuto. Saan kaya kayo doon? Sige, 2. Yeah. Sige, pa-type. Na ano nyo ba yung sinabi ko? Hindi ko alam kung 5 gusto pang matuto mag-continuous. Nawala sa tadhana, gusto ko yon. Ayan, kasi may time na mawawala ulit kayo sa track. Gusto nyo ulit mag-bounce back. Tama ba? May ganun ba kayong feeling? Pag-mute na lang po, guys. Mark, nandiyan ka pala. Pwede kang pa-unmute. Yan. Sige, type in lang. Mark? Ayaw niyo pa rin. So anyway, Mark, mamaya mag-unmute ka na lang, ha? So sige, eto, unahin ko munang presentation is, dito ako sa kabila, guys, ha? Tapos pag may tanong kayo, pag na-miss out ko, pa-up na lang po ulit later. And then again, magstay kayo sa end ng Zoom kasi may ibibigay ako sa inyo right after the webinar. So stay tuned. Okay? So alam niyo naman tayo kapag may paayuda si Miss yan. Okay. Although ito baka iba nakita na, pero gusto ko lang ulit-ulitin how to start bookkeeping business para alam nyo kung yung business na ginagawa nyo as a freelancer is talagang masusustain yung gusto nyong life, maabot yung mga dreams and goals nyo like having a house, travel, bahay, ano pa ba, kung ano-ano mang dreams sa buhay. So dapat naiintindihan nyo ano ba talaga yung goals nyo at alam nyo yung clarity kung saan kayo papunta. So ready na ba kayo? Ready na? So guys, ano po? Yan. Sa may hawak ng bato, yan. So sige, di ba ipatelon tayo. So sa una-una kasi, kapag newbie ka or not so newbie, hindi mo pa rin alam kung paano i-set up yung business. Pa-type 1, 2, 3, 4 kayo dito, ha, kung makikita nyo kung nasa na kayo. Learn bookkeeping. Ano ba talaga ginagawa ng isang bookkeeper? Ano ba yung dapat yung tandaan? Ano ba yung dapat yung pinay-prepare o pinaghahandaan? Okay? So, sige, pa-type na lang kung saan kayo nakaka-relate. And then marketing.
And then ongoing, meaning na ongoing sustainability ng business. And then later part, sa bandang learn bookkeeping, doon papasok si affiliate natin. Titingnan natin kung ma-achieve nyo ba yung gusto nyong goal for this year. Pero dahil dyan, sige nga, ipagsigawan nyo nga ang income goal nyo for a month and for the year. I-type nyo nga kung anong gusto nyong income. Sa mga nanonood sa labas, pa-type kung magkano. Yung totoo, yung pinagsisigawan nyo, yung talagang nasa utak nyo kung magkano gusto nyo income. Yan, 50,000 per month, sige, 100,000 per month, 50, 150. Jo, anong 1 million. Ayan. Dave. Ayan naman si Dave. Dave. Ayan. Dave, pa-mute. 50 per month. Sana. Huwag sana. Gagawin natin yan. Kaya natin yan. So, doon yung malalaman mamaya kung achievable ba yung 50, 100, 150, 300, 1 million. Gusto nyo yan? Sige, 100. Ayan. So, sa inyo nang galing yan, may screenshot yan. Tatanungin kayo sa end of year kung na-achieve nyo yan. Kasi by 2023, by 2024, mag-webinar ulit tayo ng strategic planning. Doon tayo ulit magre-reassess ng goal kung na-achieve nyo talaga yan. At kung hindi, gagawa tayo ng panibagong strategy o ano pa ba ibang way para ma-achieve. Okay ba sa inyo yan? Alright, sige. Wala, yung ayaw sumagot. Sagot. Kasi participation equals value. So, the more you participate, the more value makukuha nyo. And sa inyo din, mareremind yung sarili nyo. Yan yung goal nyo sa sarili nyo. Kasi bakit nyo ba ginagawa to? It's for your family, di ba? Magpapasko na, bare months na, dahil si Jose Marichan, so ano na nangyari sa ham? Sa Queso de Bola. Okay? O sige, so set up your business. Ito, kapag talagang decided kayong mag-put na ng business, ng freelancing or any type, so siyempre dapat mag-iisip muna kayo ng business ninyo. Or just business type, kung talagang decided na kayo or gusto ko na mismo mag-accounting firm, paano ba siya magsimula. So syempre, lagyan yun ngayon pa lang, kahit yan yung goal nyo, di ba lahat naman tayo, freelance bookkeeper, any industry, ang dream natin magkaroon tayo ng sariling business. As early as now, meron na kayo dapat pangalan ng coffee shop, kung may Airbnb kayong gusto, kung meron kayong laundry shop, Lomi House, di ba? Dapat meron na kayong name. Kasi magmamanifest yun yung name na ma-achieve niyo na next year baka naman, next year may business na ako, di ba Miss Elsie, baka naman. So ayan, dapat i-manifest yun yung name. And then this business type, kung gusto nyo ba ng corporation, ng sole proprietor o OPC, this business type, may kinakausap na rin akong pwede mag-discuss ng more deeper kung ano ba talaga iba't ibang business na pwede sa inyo para sa local. Okay? And then of course, kapag nakapag-decide na kayo dyan, pwede nyo pa-register through DTI, SEC. So yan. So kasi although sa mga bago dito, paki-check yung FB file section ng group. Meron doon ultimate guide, lalo kapag freelancer kayo, paano kayo kumuha ng permit. Paki-browse na lang. Paki-check lang doon, pero meron yon. And then of course, kukuha na kayo ng licenses. So it's either sa mga BIR, DTI, sa barangay. And then of course, kung talagang seryoso na kayo sa DOLE, sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth. Okay? Yan yung una nyong iisipin. Syempre, again, freelancing is a business. So hindi pwede yung, ayokong gawin siyang legal. Ayoko siyang gawing business. Basta gusto ko lang kumita ng pera. Kasi sooner or later, itatanong na niya yung, pag may nakasalamuha kayong kukuha ng business niyo, are you registered? Legit entity ka ba? So, di ba mas masarap sabihin na, yes, we're legit business. I'm a legit business owner. Meron akong permit. Kahit freelancer kayo, meron kayong 2303, may OR kayo. Okay, yun yung goal kasi doon yung makikita kung gaano kayo ka-serious sa business nyo. Hindi man ngayon, i-aim nyo pa rin maging legit business. Okay, yan kasi yung magiging reputation nyo tsaka credibility nyo. Clear? Mark, heart mo lang yung post ko doon, mamaya magsasalita ka ha. Okay, clear po ba? Clear? Okay. So, dito na tayo sa exciting part. Ito interesting kasi ito, learn bookkeeping.
So kapag newbie ka, ito yung laging tinatanong na ano ba yung dapat na aralin na software or ano ba yung dapat mong i-decide na is-specialize na country, software, or industry. Pero syempre pag newbie ka is dapat familiar ka muna sa, yun nga, accounting software. Kasi sa Pilipinas, ako man, hindi masyadong kilala noon nung nasa corporate tayo. Iba ang system natin lalo sa manufacturing is either SAP, ERP. Sige nga, pa-type in yung ano mga system sa Pilipinas na nahawakan nyo. Manual po, miss yan. Excel po. Nito nyo lang nakilala si QBO, tama? Tsaka si Zero. O Sage, ako rin nawa ko si Sage. Sinong kilala si Zero, si QuickBooks Online last year? QBD din ako yan. Pero QBO wala. O if ka. Sa mga nanonood. So, di ba, kaya nung magta-transition kayo sa freelancing, lagi ang tanong, hala, paano ko makakapasok dyan? Hindi ko alam gumamit ng QuickBooks. Hindi ko marunong gumamit ng Zero. Paano ba siya? Dynamics po. Pitch 3 nagamit ko din para siyang QBO na old school. O, so, di ba? So, hindi natin alam yon. Kaya lagi tayong umaatras or in doubt kapag may nakikita tayong posting. Hala, paano daw kailangan daw ng QBO? Hindi nga ako marunong. Although may YouTube, may Google, may ChatGPT na, pero minsan parak pa rin kayo nakukulangan kasi kailangan yung maging, hindi naman expert, at least may ano lang kayo, knowledge about that softwares. Okay? And then of course, libre namang yung ibang dito naman libre. So number 2 is educate yourself. So di ba sa group namimigay naman kami ng mga copy ng selfies lalo sa Zero. Sino dito or nanonood na wala pang Zero certificate man lang, pinamimigay po namin ng libre yon. Diba? Kung hindi nyo pa nakukuha, hala, nasa Mars kayo kasi pinamumudmud na po yan sa loob ng community. Para po kahit man lang isang certificate meron kayo. Tama ba, Elite? Yan po una namin requirement, lahat meron Zero certificate na pwede nyo ipagyabang sa any application. Sino pa po wala? Kung wala po, sumama po kayo sa group chat 5, admin Pats pa post na lang. Para maka-join sila, isisend po namin yung selfie Zero galing kay Coach J. Shout out. And then sa QBO, hindi pa po updated yung exam doon, pero may 2022 kaming certification na reviewer. So, pwede rin yung magamit yon. So, ayan. So, libre naman po lahat yan. And then may mga libre naman din po mga certifications sa Coursera, sa Udemy, ano pa ba? Di ba pag tinatanong nyo ako, Miss Jen, paano ba magsimula? Ang kinaka-copy-paste ko talaga doon sa mga newbie. Ang sabi ko doon, i-maximize nyo muna yung mga free resources sa lahat ng platform, Google, YouTube. Libre lahat, libre naman lahat yun, mag-browse-browse lang kayo. Be resourceful lang. Pero definitely, magkakaroon kayo ng alam. Pero pag nakukulangan kayo, doon pa lang papasok sa number 2, sabi ko doon, is kuha kayo ng coach or mentor. Number 3, papasok doon yung kukuha na kayo ng mga paid courses or training para mas madagdagan pa yung confidence nyo to apply. Kasi, sabi ko nga ulit, kapag naghahanap kayo ng trabaho sa online jobs, sa Upwork, sa LinkedIn, sa Indeed, o whatever platform, tinitingnan nyo yung mga requirements. Tapos pag nababasa nyo, parang hindi ako pwede. Lahat kailangan 2 years experience. Lalo sa EU, kailangan daw experience bago makapag-apply. Totoo ba yon? Napanghihinaan ng loob kapag nakita with 2 years experience. Standard lang nila yon. Pero again, all you have to do is be transparent and honest sa client na you're still learning. And meron naman kayong mga kinukuhang mga certification in preparation sa application. So, hindi lahat, pag sinabing 2 years, yun na talaga. Kung medyo strict talaga sila, meaning hindi siya para sa iyong client. Wag mo na ipagpilitan. Yes, pwede po. May mga tumatanggap po kasi nga po, ang pwede niyong ipakita sa kanilang bagat-tsapa or passes is nag-aaral ka. Kasi kailan mo lang naman nalaman yung online, di ba? So, meron kang ngayon online, hindi mo alam, na-discuss namin to kahapon sa How to Win Interviews nung nakaraan. Yes, newbie ka, pero hindi ka naman newbie sa larangan ng accounting. It so happen, iba lang yung software, pero may trabaho ka before ka mag-online.
'di ba? So hindi siya magiging hadlang para hindi ka matanggap. Just sa normal application sa Pilipinas, 'di ba, nag-a-apply kayo, pipila, ini-interview, tapos final interview, ayun, iba't ibang interview hanggang makarating sa may-ari, and then minsan hindi pa rin natatanggap. So depende eh. Pero kung sa online, as long as sinasabi mo naman yung kaya mong gawin or matulungan yung client, you're good to go. Okay? Ayan. And then yan, complete training, comprehensive certification with support. So ayan yung kailangan yung matutunan. Clear ba to, guys? Tapos later kung may tanong kayo Yeah. Pwede po, Miss AC. Marami po dyan newbie pero nakakakuha ng client. Alam ko na iba yan. Nandiyan ba si isa kong lagi po usap, si Liza. So ayan. So Miss Yan. O sige. Ano ba talaga kasi ginagawa ng isang bookkeeper? So, yan, nilagay ko lang yun sa 6. Pero tingnan niyo ulit ang sarili niyo kung ano yung kaya niyo gawin. At kung hindi niyo pa ulit kung hindi niyo pa rin alam paano siya gawin, that's the time hihingi na kayo ng tulong or mag-i-enroll ulit sa course para maging hands-on yung iba. Gustong-gustong maging intern, gusto-gusto kahit palibre basta lang magka-experience. Pero again, ang Xero at QBO, may 30 days trial naman. Libre ulit yun. All you have to do is just explore. I-navigate nyo lang siya hanggang matuto kayo, lalo yung basic accounting, matutunan nyo, good to go na kayo. So when you say categorization expenses, i-identify mo na lang naman yan sa bank statement kung income or expenses. Unless pati income and expenses hindi mo alam. Sino dito hindi pa masyadong naiintindihan paano i-classify ang income and expenses? So yan ang pinaka-basic pag bookkeeper ka. And then, susunod na tanong is yan. Sa bookkeeper, meron din ginagawa si bookkeeper na taga-bayad lang ng bills. AP ang tawag. And then meron namang si bookkeeper lang, taga-singi lang, taga-gawa lang invoice. So sobrang laki ng company, ang dami niyang invoice. Maraming kliyente, kailangan niyang gumawa ng invoice. Okay, and then payroll. Meron kasi dito, Miss Yan, hindi ko naman nagawa yun sa office, sa dati kong work, payroll lang alam ko. Huwag niyong nilalang si payroll kasi merong specific job post na payroll lang ang kailangan mong gawin. Diba? Although sa US, merong mga payroll software like Gusto and ADP, pero kailangan pa rin ng taga-payroll kasi pag marami, contractor. So, wag yung nilalang lang yung payroll lang ako sa Pilipinas kasi sa ibang bansa binabayaran ng pagiging payroll. Level 2 yan. Kumbaga sa level 1, ito level 1 categorization. Level 2 yung pay bills saka payroll eh. Mahirap yon. Kaya yung mga marunong mag-payroll, meron na kayo kahit kunting edge. Kung hindi nyo pa rin naman alam, again, pwede kayo magpaturo. Meron din sa susunod na mga courses, ilalagay namin yan, payroll. May nagtanong yan. Diyan si coach, isa susunod yata lalagyan ng payroll AU kasi kailangan sa AU kasi super super annuation na dapat lahat tama sa sahod, sa deduction, sa taxes ng mga tao. Kasi sila talaga, very strict din sila, and then reporting sa ATO. Okay? And then of course number 5, sino nakarating na sa number 5? Sino umalis siya. Sinong nakarating sa number 5? Wala. Sino marunong mag-prepare financial statement? Yan. Kung marunong kayo, mas okay. Kasi, meaning, naintindihan nyo yung 1, 2, 3, 4. Tapos kaya nyo magbasa ng financial statement. Yan yung yun yung nire-report natin sa kliyente. At binabasa natin kay kliyente, ano yung analyzation natin. Okay? So, kung di pa nyo alam, pwede namang tinuturo din namin ng libre. Kahit naman ako, pwede ko namang pasadahan kung paano siya basahin. Pero it takes, takes guts and years or months kung talagang aaralin mo. Importante, matutunan mo tong 1, 2, 3, 4, 5 para good to go ka to 5. Kasi lahat naman ng pinasok mo dyan ng mga transaction, generated naman siya kaya nga accounting software, automated na pati reporting. So, once reconcile yan and tama, your financial statement is tama din. Yun lang naman yan, balance sheet and income statement, cash flow. Pwede na yan and pwede mo na kay client. And when it comes to year-end reporting, guys, mabilis ba ako?
Parang feeling ko may nahabol ako. Mabilis Yeah, ba? okay lang po, okay lang. Okay, okay lang. So, number 6 is year-end reporting. So, dito, syempre, kapag monthly ikaw nakakapag-report, syempre, pagdating ng year-end, meaning, ready na yung ginawa mo for tax preparation. Meron naman sa Pilipinas, kahit naman hindi year-end, quarterly nire-report natin, di ba? So, sino dito sa local, di ba, may pinapasa tayo, pati sa VAT, yung 1702 natin, 1701, quarterly yan, sa VAT din, ganun. So, pagdating ng year-end, ready for tax na yan. Same with sa US or sa AU, may mga cut-off lang din kailang magre-report. Pero sa AU, lagi yan. Quarterly report sila hanggang, gusto kasi ng sa AU talaga, danas ko talaga sobrang compliant talaga nila at tama lahat ng pinapasa. Although may mga amendment, as much as possible, lesson ng amendment kasi nga, meaning kasi pag may mga amendment, kikitaan ng ano yun parang proof yan na hindi ka competent or hindi efficient efficient or correct, accurate yung report mo kapag sobrang daming amendment, meaning may nakalimutan ka. Meron kang hindi na-consider kaya in-amend mo siya. So, kaya gusto ng mga ganun is tama na, meaning nagagawa nyo ng tama yung mga transaction ng business. And walang mga anomalies, walang mga problem. Diba? Yun yung naman importante, makita yung mga discrepancy. Okay? Clear ba to guys? So ngayon, kailangan nyo makita yan para ma-assess nyo sa sarili nyo. Nasang level kayo ng learning. Kung hindi pa din, that's the time, hingi na kayo ng tulong. That's the time, pwede na kayo mag-invest through courses, mga training, para makomplete yung pagkatao nyo as a freelance bookkeeper. Clear ba? Yes, Coach, clear. Okay. So wala namang ibang trabaho ang bookkeeping sa US yet, yan at yan lang. Wala naman. Sa Pilipinas na nag-iiba kasi marami tayong additional workload pag sa Pilipinas, di ba? Relate ba dyan? Meron ka pa sa mga internal auditor, sa mga lawyer, sa bangko, sa ibang department. So sa US, yun lang ang gagawin mo. Since nasisan ka nakaka-relate, di ba? Sa Pilipinas, lahat ng departamento, ano mo siya? Kailangan mo siyang alamin. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Okay, yan. Next would be, charan. So dito, marketing na part. O, tama. Si Dar na tayo sa Pilipinas. Sa marketing, dito, tinuturo namin yan sa kung pwede kang gumawa ng website domain or ini-encourage ko, di ba tinuturo ko dun sa phase 1, yung paggawa ng FB pages or any way na makita kayo ng client. Kasi again, as a freelancer, it's a business. So kapag business ka, syempre kailangan mo i-promote yung service mo. Pwede ba magka-business ka na ikaw lang nang nakakaalam? Sino dito may business na ikaw lang nakakaalam? Naibibili kaya pag ikaw lang, malamang ikaw lang din ang bibili. Diba? Kaya marami kayo nakikita pa na i-post ng mga services nila, binibenta nila para malaman ng ibang tao ano yung ino-offer nila. Sino na dito may mga LinkedIn, sino dito may FB page, sino na dito nagpo-post sa kahit anong platform na freelancer sila. Pa-type naman ng ako. Sige, ako. Pa-type ako. Kung hindi ikaw yon, sino ka? So, ano ka pala? Ayan. So, sana maraming ako. Kasi kung hindi pa, itong 89 na itong nakikita ko at hindi pa kayo ako, sino ka? Char. Ayan. It's time na, yun na, isa nang agad i-assess mo sa sarili mo para dito ka ba talaga sa freelancing. Kasi kahit sa industry ka din naman magpunta, mamaya papakita ko sa'yo sa affiliate kung anong industry yon at hindi mo pa rin ginagawa yon, saan ka talaga? Sa corporate ka na lang kung ayaw mo talaga. Which is wala namang masama. Tama ba? Pero babalik ka pa rin, bakit ganito sa corporate ang baba ng sahod? Bakit sila? Biglang ngayon may meron kang ganong subconscious. So, di ba? Yan. So, ayan, business cards. Kung meron kang business card, then logo. And of course, email. Create ka ng email designated dun sa freelancing mo. So, di ba sinasuggest ko, kung bago kayo, gawa na kayo ng freelancing, yan.laboneta@gmail.com. Para kapag any application, madali nyo makikita pag may meeting kayo or meron kayong interview, makita nyo agad
na nagno-notify sa email. And ugaliin magbasa-basa lagi ng email sa umaga para wala kayong ma-miss out. Baka nasa spam. Okay? Isa rin sa lagi yung tandaan yan. Dapat proactive and attentive kayo when pag freelancer na kayo. O kahit naman sa corporate, di ba? Unang tinignan kung may email, may instruction si boss. So, ganun din yan. Okay? Clear? And then, susunod na, ito na tayo. Dito na, pera-pera na tayo dito sa susunod. Aha. Okay, set the price. So, sige, ito yung lagi kong sinasabi na you can set a price. Di ba naturo ko na to sa iba, how much yung $5 to $10 para sa happy rate. Pero, ang reality yan, pwede kayong mag-charge ng $5 to $30 per hour and raise prices as you become more experienced and expert. And then fixed pricing, yun yung tinatawag na value pricing. Kaya mamaya wag kayong aalis, meron sa dulo ng aking webinar kung paano yung value pricing. So, itong 92 nakikita ko, dapat 92 pa tayo hanggang mamaya ha. Kasi kung hindi, yung iiwan lang ang mabibigyan ko ng copy. Wala mag-PM sa akin na after ng webinar, pahingi pong copy coach, yung sinabi mo dun sa webinar. Kasi I'm giving value dun sa umaten at nag-spend ng oras for this webinar. Okay, so mga nanonood habol kayo. Ayan, so ayan, na-discuss ko yan sa phase 3. Merong lahat doon, nandun lahat, pero i-detail ko pa yung susunod sa phase 3 kasi binigyan ko na lang sila ng copy. Okay? Tapos, sa pricing, mamaya papunta na tayo sa affiliate. Yung gagawin na activity, ready nyo na yung mga ano nyo, mga laptop nyo. And of course, get clients. So, part of your marketing is kumuha ng clients. If you have no experience, yung sabi ko kanina yung tanong ni AC, mag-volunteer for a friend, practice on your personal finances, kayo mismo gawa nyo ng accounting yung sarili nyo, yung pang araw-araw. Mamaya, malalaman nyo dun mamaya. Then use your personal network, job site, answer posts, and also put an ad. So sabi ko doon, pag meron kayong group na sinalihan, pag may nakita kayong job posting, utang na loob, huwag nyo sabihin doon interested. Pakilala kayo. Hi, I'm Yan. I'm a freelance bookkeeper doing this for 2 years and I am knowledgeable about blah, blah, blah. Please feel free to reach me out. Habaan nyo ng konti kasi hindi lang yung client na nag-post ang nakakabasa, kundi yung ibang tao. Kapag sinabi mo na interested, lahat kayo nag-post ng interested. Anong bago? Stand out? Hindi ka mag-stand out. Pareho lang kayo ng mga normal na nagpo-post. So sana yung mga meron nakikitang job post sa FB, pakita nyo doon yung expertise nyo, pakilala nyo, mayroon ako, may certification na ako ng 0, alam ko na mag-reconcile, alam ko mag-bank recon, alam ko mag-audit, alam ko mag-financial statement. Feel free to message me or DM me if you need more help or ganon. Lagyan nyo yung maraming shalala doon. Hindi pwedeng interested lang. Clear? Sino ganun ang ginagawa? Madaming gumagawa. Nakikita ko kayo sa ibang group. Sabi nyo interested. DM me. Pa-type guilty kung sino siya. Madami dito. Nakikita ko sa ibang FB group. Interested. Pwede nyong baguhin yung way. Kasi ako mahaba ako maglagay ng ganun. At may nakukuha tayong client. So, yan. Yung mga guilty dyan, pwede nyong i-tweak. And kung hindi pa kompleto yung mga requirements na pinakita kong alam yung gawin, yun ang next step nyo aralin. Sabi ni coach, oo. Paba, I'm interested. But wait, there's more. Lagyan mo pa ng ganon. I'm Joanne Sarmiento, pakitaan mo pa, habaan mo pa. Clear ba yan? And then creating a niche will also help your client retention as you become an expert in certain area. Ito rin tinatanong pag newbie, Miss Yan, ano bang kailangan kong i-provide na service or industry maganda? Wala namang industriya ang maganda talaga. Ang tanong, yung industriya bang napili mo at yung client ba is ideal client mo? Diba? So, hindi siya sabay industry. Depende sa gusto mong kliyente. Ikaw ang pwedeng mamili. Gusto mo nga yung kunyari, gusto mo nga lang ng, kunyari lang e-commerce, pero panggabi naman siya, ang liit ng sahod. Gusto mo pa rin ba siya? So, depende, diba? So, hindi lahat ng sasabihin yung industriya, dun ba ako? Just inaaral siya, pero aramin nyo rin sa sarili nyo, ano ba talaga yung pinaka-ultimate goal nyo? Yeah. Okay, clear po ba? So far, so good? Okay. Papunta na tayo sa ating ano. Ayan. Okay.
So, puputulin ko dito kasi punta tayo dun sa pricing. Ready na ba kayo? Ready na ba yung mga laptop nyo? Or, sino yung mga nagsulat kanina ng gusto nilang income? Kasi pupunta tayo sa paghimay-himay ng inyong income. Hindi ko naman makikita, guys. Okay lang, huwag kayo matakot. Okay. Sige. Etong Excel na isi-send ko sa inyo, yung mga hindi wala dito sa live, is sorry, dito na mga sa nanonood lang, gagawa kami ng activities para mas maintindihan nila yung number nila. Magic number to tawag natin, ha? Sige, sisend ko sa link, sa chat box. Huwag nyo munang pakialaman, tusunod lang kayo sa papakita ko, pero ito yung link ng Excel. Punta muna kayo doon sa income. Sa walang computer, mag-open. Pwede yung make a copy. Taga, turuan ko kayo mag-make a copy. Baka galawin nyo itong file. Okay. So, moment of truth na tayo, guys. Dito sa file, pwede kayong mag-make, download Microsoft Excel a copy para maging kopyahan nyo siya. Sabihin nyo kung tapos na kayo, ha? Sige, sino pa? Nanay Lumbing, yan. Tulungan natin si Nanay Lumbing. Dito po, file, tapos download. Excel, magiging Excel yan. So, magkakaroon kayo ng copy sa download. Inyo na yung copy. Huwag nyo munang kalikutin ibang link. Dito muna tayo sa income kasi yan yung kailangan nating malaman, ma-identify kung ano ba yung gusto nyong income. Kasi dito papasok si affiliate. Diba? Related yun, hindi siya may purpose yung pag-discuss ko lang. Okay. Okay na ba? So, sige. Kung meron kayo dyan, sige, i-type nyo dyan sa inyong mga sarili ang current salary nyo. Kunyari lang. Kunyari, dati manager, 50,000. Palalagay ko dyan. So, wala akong part-time. Wala akong business. Wala akong affiliate. Hindi ko alam si affiliate kasi minsan. Wala akong affiliate. Ano daw, pasend daw po ulit ng file. Bakit? Nawala po. Diba? Pasend po sa, ay hindi pala. Hindi nga pala pwede sa, nawala po ba? Ayan. So sige, bigyan ko kayo yung time na ma-download. Pa-type done pag okay na. Saan tab daw papunta? Ano pong tab, guys? Yung kanina, yung gusto nyo i-download. Dito po sa file, ulit, sa mga na need ng help. Dito po sa file. Tapos download. Microsoft Excel po. Sa any ano sa inyo dyan. Tapos income tab lang muna kayo, guys. Huwag nyo kalikutin yung iba. Huwag makulit. Income lang muna. Huwag nyo kutin yung expenses. Baka sa expenses kayo tumakbo eh. Baka dyan kayo mag-leave the group pag nakita nyo na expenses nyo. Sa income muna tayo para mas ano. Okay? Nakuha na? Okay. Sige, sa income. Ngayon, sulatan nyo yung income nyo ngayon. Yung totoo kasi kailan naman nakakakita niyan. Patingin nga income. Yan. Pag okay ng income nyo, punta na kayo sa tab 2. Sa tab 2 sa expenses na tayo. Punta na kayo sa tab. May nag-ano rin ito sa dito. Tab 2. Yan. Tab 2. Dito na. Kaya tayo uubos ng 10 to 15 minutes dito. Bibigyan ko kayong time. Isa-isa to. Sample amount ko ng ano po? Sige po, pag fresh grad, siguro pagpalagay ng nasa 15,000 to 18 ata ang fresh. Pag student, ano bang gusto mong income pagka nagkatrabaho ka? May estudyante agad tayo dito. Sino mag-freelancer. So, ayan. So, dito na, sa tab 2, lagyan akong happy life yan. Yan. Para, dito, lalagyan nyo na yung mga expenses nyo. Bibigyan ko kayo ng mga 5 to 10 minutes, i-fill up nyo to. Pati kape nilagyan ko kape, oh. Tinadya ko talaga yan. Uy, dagan!
Ay, wala ba akong kasamang mag-mute? Bakit namin ano? Okay? Hindi ko pala ko si Pods, kaya pala. Sorry naman, Pods. Okay? Sumasagot ba lahat? Sige, bigyan ko kayong time. Pag may nakita kayong kulang, pwede nyo i-add. Pero ito yung pinaka-basic. Tatanggalin ko yung screen sharing kasi. Hope sumasagot lahat kasi magagamit niyo yan mamaya sa baka bigla atakihin na sa puso yung iba. Seryoso iba. Lu, seryoso ka dyan, sumasagot. Sumasagot kaya iba? $7:50, 8 o'clock. Dapat nasagot nyo na siya, ha? Hala, negative. Lalabas sa inyo, hala, negative. Eight o'clock. Hopefully, nasagutan na lahat, ha? Magsasample na lang ako sa akin, ha?
Okay, 6 minutes. Finish or not finish as your paper. So hopefully nasagutan na lang ha. Mamaya na, huwag nyo siguro iba sinisilip ng ibang link. Basta income and expenses muna ha. Eight po. Start tayo ulit. Sa mga nanonood na gustong sumali, may Zoom link po dyan para po bigay ko yung copy sa inyo at the end of ano po, ng webinar. Sino hinimatay na sa expenses nila? Expenses pa lang yan ha, hindi pa kasama yung mga gusto nyong bilhin sa buhay. Yung gusto niyo ng kotse, gusto niyo ng bahay, gusto niyo ng travel. Hinimatay na, yan. Pakibigyan ng tubig. Pakipay pa yan. Na heart attack na sa expenses. Pag cannot be, borrow one from two tayo. Ay, great. Yes, for the month. For the whole month. Yung pag nanay ka, alam niyo yan. Pag tatay ka, tanong mo sa misis mo. Pag breadwinner ka, alam mo yan. Pag ate ka, dapat alam mo yan. Di ba nakakamatay? Yung 1,000 per week, kaya ba? O, di ba? Ano lang. Makikiuso tayo. 1,000 meal for 1 week, kaya daw. Negative daw. Yeah. So, 4 minutes to go para proceed tayo sa ibang template. At tutulungan natin kayo paano ma-solve yung problema nyo. O, as kay Neri Miranda lang. Pwede naman, puro itlog lang. Itlog 1 week. Itlog na nilaga, itlog prito, pinaupong itlog, ensaladang itlog, tortang talong, yan. Pwede yun 1 week. Ang daming humahabol in fairness. Guys, yung mga nanonood, pasok lang kayo habang may time pa. May bibigay akong, eto, template din, tsaka minutes, okay na. Kung tapos na, pwede yung sabihin, okay na, para proceed na ako. Baka matagal masyado yung 8. Unless ang haba ng listahan niyo. Si Cheryl, nakakunot na yung noo. Si Cheryl Corpus, nakakunot noon niya. Bigasing tayo, ba't kaya ganun? Talaga bang ito ba yan? Baka may kulang pa dun sa mga expenses negative daw. O, di ba? Negative. O, pakidagdagan na lang yung line ng mga expenses na hindi ko nasama. Baka iba kasi sa inyo may pakain pa ng aso. Hindi pa kasama dito yung aso nyo, guys, Pagkain ni Mingming. Tuition fee. Dito na yan sa mga, tuition fee. Ano pa? Kain sa labas. Ano pa? Ito nyo na ilagay. Nagdag nyo na lang dito. Kasi ano lang to For dogs pa. O, di ba natawa siya for dogs. Di pa kasama yung dog. Shampoo pa lang ng dog. Vitamins. Injection. Yun bang nag-aalaga rin ng rabbit. 1 minute to go. Dagdagan nyo na lang. Lagay akong kape 1,000. Bakit ba? Starbucks yun.
Okay. 1 minute and goods na tayo. Okay? So, sige. Stop na natin. Okay na kayo. Kamusta naman? Ba-type naman yung paggaging negative kung ilan yung negative sa inyo. Kasi yun yung hahabulin nyo. So, di ba nakita yung income less expenses. So, yung negative, lagyan nyo ng negative dun sa baba. Iba naman yan kung dalawa kayo nagtatrabaho, edi ipag-add nyo kasi ano naman kayo, hati kayo doon. Pero, kailangan mo pa ding malaman paano, kasi hindi pa kasama doon yung, sige, punta nga tayo doon. So, sige, sample na lang sa akin, income, sample lang natin ha. Ano tayo? UR, lumalaw. So, income 50, less expenses natin. Diba? So, ayan. So, meaning, although sa akin may sobra pa, kung hindi man, sige, gawin natin negative. Pwede naman ako mag-add. Pero syempre, okay lang to kasi bakit? Palagay dito sa baba yung mga gusto nyo pang bilhin. Gusto ko misyan kotse, gusto ko ng bahay, gusto ko travel, gusto ko farm lot, gusto ko beach lot. Ano pa gusto nyo? Tama? So, nalagay nyo na ba yan? Okay. So, sige. Dahil alam nyo yung mga expenses and income nyo, nakatulong ba? Nakatulong ba? Para tayo nagbabudgeting dito kasi cash flow, ano tayo, discussion. Para dito tayo sa pricing. Para dito nyo malalaman na kapag may client na kayo, ano naman yung dapat yung sinisingil. Nakukuha po ba? Nakaka-follow? Okay. Sige. Ngayong alam nyo na, big help. Thank you naman. May copy na. Tapos dito na tayo pupunta sa pricing. So, sino dito yung wala pang client o may client? Importanteng as early as now, alam nyo na kung paano magpresyo ng serbisyo nyo. Although tinuturo ko sa elite, ano ba yung happy rate? Diba binigyan ko kayo ng computation, yung hindi nakakaalam ulit, diba 5, 6, 7, 8, 9, 10, diba? Ganun yung ginawa natin dun sa sample ko na nakaraan. Kung magkano ang possible kitain ng isang freelancer. Sino yung nakapanood no? Times sa 55 natin. Ulitin natin para for the sake ng mga bagong pasok. Yan, di ba yung possible rate? So, magkano sa peso yan? Sa mga nanonood, sana makapasok kayo. Yan. So, ayan. Peso yan. In peso to guys. Yan, in peso na per ora. Take note, per ora. Mag-iba. Nasa na? Basta peso yan. Ang gulo natin. So, peso yan. Times mo sa 160 hours. Di ba? Yung pag-usap. Peso yan guys ano yun na lang to. So, 44,000 kapag $5 and so on and so forth. Pero, hindi naman lahat ng oras, pag 160 hours, di ba ang goal nga natin, wag na mag full time, wag na mag-8, mag-100, mag-5 days. Dapat medyo light lang. So, dapat dito, during interview, di ba, sino sa phase 5, sa phase 5, sa batch 5, di ba nag-discuss tayo ng happy rate? Paano mo sasabihin sa client, yung revenue niya. So, kapag may interview kayo, importanteng matanong nyo kung magkano yung revenue niya for year. Kasi dito, maggawa na kayo ng computation na kapag sinagot ni client na 300,000 per year or 25,000, kahapon natatandaan nyo, sino sa batch 5, sabi natin doon yung sample ng 10% and then 20,000. So, 25,000 per month. Pwede kang maglagay ng ang revenue niya, 2% of revenue is 6,000 per year. 2% nun. So from etong 2% ng revenue niya, divide sa 12, pwede kayong manghingi ng retainers na 500. Ulit. Importante sa interview, kung malakas na loob nyo, di ba tinuturo natin yan, kapag sa interview, if confident na kayo, pwede nyo itanong kay client, how much is your annual revenue? Or monthly na lang, client, how much is your, pag sinabi niyang 20,000 to 25,000, medyo bilisan nyo na yung utak nyo na, kapag ganyan pala yung revenue niya, I can charge
from 2% of revenue ng 600,000 per year, pwede akong mag-charge ng $500 per month. Retainers, guys, per month. Nakukuha, malinaw ba? Magulo miss yan. Nakukuha, patype naman ng 1 kung nakuha. Sige, ma'am, tama. Ano basis na retainers nakukuha? Retainers, yun yung mga task na pinakita ko sa inyo kanina. Di ba, may reconciliation, may categorization, yung ginagawa nyo monthly. Kaya nga, di ba dito, kaya natin tinuturoan kayo magiging handa sa any interview para pag nag-ask kayo ng presyo, ano yung worth mo, kaya mong sabihin na I can charge this much kasi I can do these things, blah, blah, blah. Medyo nalito siya. Okay. Sige, ulit. Nagtatanong kayo, Miss Yan, meron akong client. Ang daming, ito raw yung transaction niya. 2 bank account, 2 credit card. Eventually, kapag tinanong niya, hindi siya pwede ulit, nandito rin ako. Nagtatanong kayo ilan yung bank account niya, di ba? Pag sa interview, ilan ba yung bank account mo? Ilan ba yung credit card mo? Diba? Sa interview kasi, ang problem, sometimes kayo ang tinatanong lagi. Actually, during interview, dapat kayo ang halos nagtatanong. Sige, if ako kunin mong bookkeeper, pwede ako magtanong, ilan ba ang bank account mo? Ilan ba ang credit card mo? Ilan ba ang annual revenue mo? Susundan, Emerson? So, pag sinabi niya ang annual revenue ko is 25,000 per month, pwede ka ng kampante ka na sa sarili mo na kaya mo mag-charge ng retainers na 500. 500 is 27,500 per month. Nakukuha, isang client pa lang to. And kapag kabisado mo na siya, hindi ka naman makaka-consume ng 160 hours. Baka kalahati lang. Meaning, pag kalahati lang ng oras mo ang kaya mo matapos to, kaya mo pang kumuha ng isang kliyente na kasing worth nito. Nakaka-follow ba? Emerson, ano po, pwede mong i-unmute po pag nalilito ka. Sino po nalilito? Kasi po, pag nasanay na kayo, hindi po to sa freelancing po, pag normally kapag na-catch up na yung books, umuunti na yung trabaho mo. Kaya mo nang tapusin ang trabaho ng 1 week lang. Sa lahat-lahat, petics na ang tawag doon. Pag kabisado, pag kaya ang kailangan mo na mag-charge ng retainers, that's the time, pwede ka pang kumuha ng 2 to 3 clients, puro part-time. And eventually, kapag kaya mo yun, yung etong 500 na retainers, what if 5 times 3, magkano yun? Diba? 1.5. 1.5 times 55, yung rate ngayon. Masaya ka ba sa 82,000? Nasolve na ba yung sa income tsaka expenses mo? Tama? Yan. Pag may time tracker, same lang din. Kasi sa time tracker per ora ka eh. Pero hindi naman lahat ng oras kahit may tracker. Again, depende yun sa company na pasukan mo. May mga company na 160 hours, meaning 40 hours a week kang nagtatrabaho. Kaya nga, aalamin nyo, ano ba talaga yung gusto mong client? Yung gusto mo ba na 160 hours o gusto mo part-time? Kung gusto mo part-time, ng kagaya na sinasabi ko, dito ka ngayon papasok na, kailangan ko palang mag-aral pang maigi. Kailangan ko pang maging confident para kaya ko yung ginagawa ng iba. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga trainings, free webinar, paid courses, kasi para lumakas yung loob nyo mag-charge. Malaman nyo yung worth nyo. Kasi kung kayo ngayon, hindi nyo alam yung ano yung worth nyo, paano nyo yun i-realize sa client? Paano sasabihin ni client na, I can pay you much? Hindi ka nga confident at hindi mo nga alam gawin yung mga pinapagawa niya. At kung wala ka pa sa stages na yun, that's the time, yun nga, kailangan mong i-assess ano pang kaya mong gawin at paano ka makakarating doon na makapag-charge ka ng ganon. Nakukuha? Malinaw? Ito, standard basis lang para hindi kayo malito. Kasi ang dami tatanong, Sean, itong binigay, hindi ko alam paano ako mag-charge. Hindi ko alam kung magkano.
tanungin mo muna, kaya mo bang ma-deliver yung trabaho? Okay? Kung hindi, gumawa ka ng way para maging karapat-dapat sa kanya. Aralin mo paano mag-categorization, aralin mo mag-payables, aralin mo mag-AR, aralin mo magbasa ng FS, aralin mo mag-tax preparer, magtanong ka, para mabuo yung buong pagiging freelance bookkeeper mo. At kaya mo mag-charge. Kasi, yun ang problema. Gusto mo nga, pero ayaw mo namang gawin. Wala tayong magagawa doon. Tapos titingnan mo lang yung mga expenses mo, paano ko siya babayaran? Paano ko ito masosolve yung problema ko? Paano mo siya masosolve? Hindi mga sunod yung unang problema mo. Paano ka magkaroon ng income? Nakukuha po ba? Ang problema nyo ngayon, paano magka-income? So, hanapin nyo yung solusyon paano magka-income. It's either mag-upskill, magtanong, ayan, mag-free webinar kayo, and then papasok mamaya si affiliate marketing. Kasi bubuuin natin yung mga kulang-kulang. Okay? Itong mga to, guide lang to, ano lang to, basis lang to. Malalaman nyo yan balang araw kung ano pa yan, pero ito yung pinaka-basis lang. Ito rin yung isa, pwedeng 5,000 pero 0.5. Ito mas malaki, so 1.5 of revenue. So you can charge 625. So laging sa interview, lagi kang magtanong, magkano po ba annual revenue mo or monthly revenue mo? Doon pa lang, alam mo na. Hindi ka na mahirapan how much you can charge. Pinasimplify ko lang to. Pero may iba pang ways, number of transaction. Kung madami, ang catch up and clean up, magmamahal ang charge kasi buong taon ang lilinisin mo. Pero again, ang goal natin dito, sa retainers pa lang, alam mo na kung paano ka mag-charge ng retainers. Sa nahihirapan, how much. Okay, sana clear ha, kasi yan ang goal natin. Maintindihan nyo yung numbers nyo. So, income and expenses, dito na tayo papasok ngayon sa affiliate. Sabi niyo kung tahimik na kayo ha. Walang question. Kakat ko muna kung may question. Sige, Glenn. Coach, good evening po. Evening. Coach po, di ba, hindi po ba nakakahiya pag tinanong kay client kung magkano yung revenue niya? Paano pag sinabi niya, ba't mo tinatanong yung revenue ko? Ano po yung magandang sagot po? Kailangan mo itanong yung revenue niya kasi as a freelancer, as a business partner kayo ni client, you have the right to know. Kasi, ba't ka naman, ikaw na mismo, paano ka sasama sa kumpanyang hindi ka naman kayang bayaran? Sige po, Coach. Balik, pag sinabi ko ni client na, ba't mo tinatanong yung revenue ko? Ano po yung magandang sagot doon po? Kasi gusto kitang matulungan paano mapataas yung revenue mo. So ngayon, hindi mo pa, kung mababa man yung revenue mo, let's make a way to help you to increase your income. Ano yon? Tuturuan kita magkaroon ng cost savings. Saang part? Kaya papasok minsan, kaya tayo nag-aaral ng tax kasi marunong na ako mag-tax prepare, mag-tax savings. Alam ko na yung pwede mong madeduct sa FS mo. So, pag nakita ko yung financial statement mo, makikita ko kung saan ka nag-overspending. In that way, matutulungan kita mag-save costs. Again, sa ganung part kayo papasok, natutulungan mo siyang makasave costs. At kapag nakatulungan ka niya makasave costs, naging valuable ka at maganda yung insight mo, babayaran ka niya. Meaning, kaya mo siya tinatanong yung sales niya, is yun yung metrics mo kung gaano ka-sustainable din yung business ni client. Masayang itanong kay client, sa ngayon, ang goal mo is 50,000. Magandang number siya na, 25,000 a month. So, of course, as a business owner, gusto niyan lumago siya. Kung 25,000 siya per month, good na yon. Meaning, pwede pa siyang mag-grow. Pwede pa siyang maging 30, 40, 50 in the coming years. Wala namang business na ang gusto lang 25,000 per month. Ang gusto niyan, lumaki para makatulong, para si business owner din, ma-achieve niya rin yung sarili niyang goals. Parang sa'yo din, pag tinanong kita, ano bang income goals mo? Ano bang gusto mong sahod? So, ganun din naman si client. Anong sales mo? Anong gusto mong sales revenue? It's a way of positioning yourself na ikaw ang expert at ikaw ang kailangan niyang kunin kasi you know how to deal with them.
you're a business partner, di ba? Alam niyo yan, elite business partner tayo. So as a business partner, kailangan kong malaman yan kasi yan yung nagde-derive sa akin, saang part kita matutulungan. Hindi ka lang as a bookkeeper na taga-encode. Dapat naiintindihan mo pa rin saan mo pa siya mas malalim na hugutin sa cost saving. Diba? Kasi yung cost saving, kahit isang kumpanya, pwede mo idagdag sa benefits, sa sahod, sa future project, pag may bumibili siyang machine for expansion. So ngayon, natuto kayo na maging malawak ang pag-intindi sa business side ni client. Not only your own sarili mong gusto lang na ma-save yung sarili mong kumita. Yes, oo, pero more than that is to help client to grow as well. Diba? Kasi doon siya mag-grow, makatutulungan kanya kapag nag-grow siya. Ikaw din, makakatulong ka sa family mo. The cycle continues. Okay? Huwag kayong matakot, ba't mo siya tinatanong? No, that's your edge nga eh. Palatanong ka. Pero good question yung Glenn. Okay? Thank you po sa magandang idea po. Ano yan, again, yun nga sinasawag natin na confidence. Yung pricing, diba sabi ko doon sa tinuro ko sa inyo, pricing will, again, ulitin natin, sino nakakatanda ng pricing? Pricing, 3 bagay. Skills, expertise, and confidence. Ay, yung mga nagsusulat, alam ng ano yan, di ba? Pakatandaan yan. Kasi yan yung importante, how to price. Yeah. So, matandaan yun. Okay, so let's go. Thank you, Glenn. Maganda naman yung tanong niya. Ganda. Tama. So, manang for sure, tinatanong din ng iba yun. Clear na tayo sa expenses and income nyo. And then dito na papasok yung is yan. Kaya, ang dami ko ng sino dito naging raketera na? Sige nga, bago ko ipakita. Sino na dito nagbenta ng real estate? Naging FA, naging online seller, member ng MLM. Anong side hustle na ginawa niya before kayo maging freelancer? Yung totoo. Di walang judgmental. Real estate, ayan. Ang FH. Direct selling. Paano ang direct selling? Motor, sige, ayan. Ano pa? FA, ayan. Kaway-kaway sa FA. O, ayan. So, di ba? Yan yung sinasabi ko kasi lahat yan napagdaanan ko bago ako mag-freelancing. And kaya ko to share is I've realized walang masama doon. Super walang sama sa lahat ng ginawa kong yon. Kasi doon ako nahasa ano talaga ang dapat maging skills mo sa kahit anong larangan. Kasi dati hindi ko din alam kung saan ako papunta. Sige, magbenta na ako online. Maging real estate ako, naging FA ako. Ito lang, FA pa rin naman ako. Ahente pa rin naman ako hanggang ngayon. Lahat yan, ako pa din yan. Bakit? Kasi ang daming gustong gawin. Ang daming gustong ma-achieve na goals. Tama? Walang taong gustong dito lang. Masaya na ako sa 20,000 mission. Wala akong pakialam sa inyo dyan. Meron bang ganon? Kayo ba yung tao na kontento lang kayo sa okay na ako, wala akong pakialam, ayoko na mag-grow, ayoko nang wala lang, sayo lang ng buhay. Di ba hindi? Kaya kayo nandito is you're longing for something na makakadagdag, makakapag-komportable ng buhay mo. Kasi ang dami yung gusto. Isa kayo sa mga ambitious na tao. Diba? Nandito kayo kasi masyado kayong ambisyosa. Masyadong mataas ang pangarap. Dreamer, futuristic, ano pa? Nakukuha? So, sige. Ayan. So, sige. Lahat, si Jocelyn po, appear tayo. So, kaya ko to pinapakita kasi kung dito kulang na yung sahod nyo, pwedeng gawin nyo kasing side hustle yung mga ilalagay ko dito. Kasi ito is napagdaanan ko na. Kaya gusto ko lang kayo nang bigyan ng idea. Ano po ito sinasabi? Kaya kasi pag may nagbibenta sa inyo, sige nga, kayo pag binentahan kayo, anong una nyo sasabihin? Hindi ko naman afford yan. Ayoko niyan. Tapos isisinso nyo sila. Sino kayo doon? Sasagot ng, thank you, hindi ko pa siya need ngayon. Sinso, or wala akong pera, hindi ko afford. Baka nagkakamali ka ng ino-offeran. Wala budget, hindi ko pa kaya. Saan kayo doon? Pag tinanong kayo ng kahit ano dito, real estate, insurance,
aloka ng product, dropshipping, ano pa, aloka ng stock. Yeah, walang ba, o normal yun, sin zone. Yan. So, sige, pakikita ko lang. Kasi nga, may mga tao na nahasa ang sales skills. Sila, yun ang pinili na ng profession, masaya sila doon. Pero, ang pagiging real estate agents kasi, kaya ko ito gusto ipaintindi, dito kasi pumapasok yung monthly na dami mong babayaran, pero yung cash flow mo, saan ba nanggagaling? Tama? Monthly ba siya? By commission ba siya? O by patak ng ulan? Aantay ng malaglag ng bayabas para magkapera? Diba? So, dapat alam mo, saan ba manggagaling? So, kung wala ka ngayong monthly income, kailangan mo mag-isip, baka naman. Yan, baka naman pwede makipag-affiliate sa'yo. Baka naman pwede mong i-refer. Doon kayo manggagaling another side of income, which is ito, kunyari, ito nga, ang pagiging real estate agent, nagkaka-income sila by closing rental deals. Minsan, bawa si Miss LC. Yan, meron akong bahay, pinapaupahan, hanapan mo naman ng buyer. So, para pag bigyan kita ng commission kapag nabenta mo. So, dapat kapag isang tao ka na willing naman tumulong, pwede ka maging straightforward. Gaya ng tanong ni Glenn, huwag kang mahiya magsabi na, bigyan mo ako ng commission ha, tsaka referral fee kapag meron. Malamang sa malamang, bibigyan ka kasi tinulungan mo siya. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang pagiging business owner naman, hindi naman siya necessary kailangan may pera ka. Dapat, alam mo munang tumulong, and the money will follow. Okay? Nakukuha? Kaya, hanap tayo minsan ang pera. Hindi nga muna tayo tumulong eh. Pwede namang may nakita ka nagpo-post. Nagbibenta siya ng house and lot. May nagtanong sa'yo kamag-anak, baka naman may kakilala ka nagbibenta ng ganito. Refer mo na, hanapan mo naman meron akong kakilala. And that's the time, papasok si affiliate fee. Pwede mong sabihin sa kahit saan, sa condo man siya, sa lupa. Ayan. So, example na lang, ang mga real estate agent, ito based on my research, saka yung iba kong nakausap, ang kitaan sa real estate depende sa value ng binibenta. Condo man siya or whatever. So for example, yung condo is 7 million 1 BR. Kaya mong kumita ng komisyon na 3%, which is 210. Pag nagkaroon ka ba ng komisyon na 210, masaya ka ba? Ay, ni Cheryl gumanon siya, ayaw niya daw. Diba? So, meaning, natulungan mo si nakahanap ka, nakabenta ka, o kung real estate agent ka, meron kang commission na ganyan. Although, minsan, depende kasi merong mga, may tinatawag na pre-selling tsaka RFO. Pre-selling, yung malayo pa yung project. Mga 4 years pa yung turnover. So, yung commission, medyo mahaba. Until such time, ma-approve siya sa bank, babayaran ng bank yung loan, sa kahit anong developer, that's the time makukuha ng agent yung commission. So, it's up to you sa panlasa mo kung saan ka ba manggagaling yung pera mo or income mo. Pero maganda siyang other way of income to. Kung nahihirapan nga kayo sa wala pa kayong monthly, might as well, maging malikot ang mata nyo na pag may naghahanap, hanapin nyo, mag-list down kayo kung sino yung taong hahanapin nyo para pag may naghanap, pwede kayong mag-refer. Yun lang naman yung gusto kong i-point out. Nakukuha? Tsaka mula ngayon, wag nyo silang isingso. Thank you, sa ngayon hindi ko pa afford. Pero antayin mo pag na-afford ko yan. Biruin mo na lang ng ganon. Meaning, hindi mo siya dinown, pero in-uplift mo pa yung spirit niya na soon baka maka-afford ka na din. Take down note ko yung pangalan mo. Salamat. Sa ngayon hindi pa. Pero gagawa kong paraan, ma-afford ko siya. Sounds good? Ganinin mo na lang siya, okay? So, kasi may hirap din ang trabaho ng real estate agent. Tama, Miss Elsie? Naarawan niya, nagtitripping yan, nagugutom yan. Tayo mga nasa bahay lang. Okay? So, ito pa isa. Sino dito sinabi ka din FA siya? Dito maraming rejection. Dito, pag inalokan na kayo magiging FA o magiging ka-team, sinisinzone nyo na kami. Tama ba? Sino dito guilty? Sino FA ulit? Pa-raise ng hands. Yan. So, pag sinabi pala, I'm part of blah, blah, blah. And, yan.
St. Peter yan. Ayan. So pero sa insurance, kung gusto mo rin naman maging seryosohin yan, magaganda din kasi malaki rin ang komisyon dyan. At ang bilis ng payout, 2 beses ang payout, 15-30 or may cut-off. Hindi man 15-30 may cut-off na tinatawag. Pero at least, pag nakabenta ka ngayon, anong araw ngayon? 17. Pag nakabenta ka ng 17, magpe-payout ka next, baka October 5, something ganon. So at least may inaasahan kang money aside from the actual income mo per month. Other side hustle. Yun yung tinatawag doon. Nakukuha ulit. Iba-iba po, depende sa product. So, yung mga FA, yan po yung na-train. Dito po ako naman head. Pero, natuto na rin po ako mamili ng client. That's the time, lahat po ng kliyente ko is choosy na din ako. Hindi lahat nakakakuha ng insurance. Pwede kitang i-say no. Kasi, di mo pa siya afford right now. Balik ka sa akin pag afford mo na. Usap na lang tayo pag afford mo na. Pero, tinuturuan ko sila kung paano. Okay? Clear ba to? So, sa mga FA na nag-reach out sa inyo, mag-thank you lang kayo. Sorry, hindi ko pa afford. Ganyan. Next time pag meron na. Tsaka hindi ko pa kasi naintindihan. Aalamin ko na lang. So, okay. Clear ba yon? Para lang meron kayo idea sa ranging ng mga other source affiliate na tinatawag. So, kung meron kayong kakilala, i-endorse nyo lang para magkaroon kayo ng commission. And very straightforward. Can I have a commission? Can I have affiliate fee? May referral fee ba dyan? Very clear yun kasi gusto ng mga yung agent yun. Sino ba naman ang ayaw ng kliyente? Diba? So, wala kang ginawa. Okay. So, dito sa non-life, meron ding tinatawag na non-life. Dito is, sino dito yung may pet? Ayan, meron na pong mga insurance na non-life na through mobile app lang. Ito po yung, dito yun, ito yun. Kaya ako nilagay dito. Pwede nyo i-research. Kahit kayo, pwede kayong magbenta using your phone. Meron kayong commission na 10% kada makabenta kayo. Or kung meron kayong aso, ganito na lang. Kung ikaw, sino yung sabi may aso kanina? I-insured mo yung aso mo. May burial na ngayon ng aso. Baka hindi nyo pa alam. Okay, tatawa. Seryoso. 3,000 per year, pero naka-insured na siya ng 100,000. Diba? So, iiyak kayo pag namatay siya, pero may makukuha kayo. Pag namatay siya through accident and through sickness. Okay? Ayan. Meron po, pero ano lang, meron akong marami akong Airbnb nakakilala. May Tagaytay, meron sa, lahat po meron pong contact si Miss Yan yan. Mamaya malalaman niyo kung saan pa yung contact ko. Lahat po ng hotel sa Maynila may contact si Miss Yan yan. Ganun po yung connection. Yan. Meron din po, Tagaytay, sa SMDC, tsaka sa BGC madami. And then, meron din sa QC, pero more on sa Tagaytay. Okay. So, ayan, meron din po sa auto. Sino dito may kotse? Diba, every year may kailangan insurance. So, dito, kapag diba, example na lang, yung mga previous office mate mo, nakita mo may kotse, tanungin mo lang naman, baka naman, sis, meron ka bang kotse? Pag nag-renew ka naman, kuha ka naman sa akin. Kung ikaw man yan, merong kukuha, nakatipid ka na kasi may 10% commission, meaning naka-less ka na, naka-discount ka na. Kasi yung commission napunta na sa'yo. So, yun yung savings naman sa part mo. At kapag may na-refer ka, for example, ang insurance nagkukos ng 25,000, o sige, 30,000 na lang yung mahal na kotse. 10% yan, magkano? Diba? O may 3,000 ka for benta lang ng pwede nang pangbayad ng internet. O, di ba? Nag-refer ka lang naman ng may sasakyan, baka naman. O, di ba? Ganun lang kasimple. Baka lang. Kaya, ibig sabihin, yung mata nyo, yung imagination nyo sa mga ngayon, nandito kayo lahat, makita nyo, uy, baka naman may kakilala kayo dyan. Di ba? Refer naman. O, di ba? At least, may pangbayad na kayo ng internet for the month. Saglit lang yun. HMO, meron din. So, ito, marami nagkaagos. Tsaka sa travel, yung mga mahilig mag-travel ng insurance na din. Ito, itong company na to. Alam ng mga kaya, intern, pina-install ko sa kanila. Kasi through phone, pwede na kayong kumita. Baka hindi nyo lang kasi na ma-maximize. Imposible. Lahat ng cake. Alam nyo ba yung KKK? Kapatid, kakilala, kamag-anak, kabaro, kamaritesan. Lista nyo lang lahat. Baka meron kayo sa paligid nyo na kailangan.
Baka naman. Ito na tayo. Ito yung nagtanong kanina sa akin doon sa group. Sino yung nagtanong sa akin? Miss yan, dropshipping ba yan? Sino nakakaalam ng dropshipping? Yan. Yung dropshipping, ito madalas na nakikita, Usana, tsaka multi-level marketing. So madami dito, hindi ko alam, baka may member dito na AIM Global, meron dito JC Premier, meron dito Usana, madami. So, again, pag inano kayo nito ng ganitong opportunities, wag lang kayo, ano pa rin kayo, makinig lang kayo doon sa opportunities. Diba sabi ko nga sa'yo, lahat naman ng tao masipag, pero it's up to you, anong opportunities ba yung kukunin mo. May mga tao na nag-e-excel sa larangan na to, so magagaling. So, i-salute natin sila kasi mahirap yun. Kasi, ima-master mo dun yung skills talaga ng sales skills saka persuasion eh. Inaaral yon. Kaya, salute doon. Okay? And then dito, pwede din yun kahit anong referral. Travel and tours, hotel, may nakilala kang gusto mag-travel, nagpapabook. Tapos may kakilala kang agency. Magpa-refer ka. Ayan. So, hotel, gano'n din. Sinasabi ko kanina, gano'n. May contact din ako sa mga hotel. Ako din, meron travel and tours. So, pag may kilala kayong gusto magpabook, edi refer nyo. Tapos sabihin nyo siya, baka naman. O, diba? Ano ba yung 1,000 na referral fee kapag gano'n? So, online selling. O, sino dito nagla-live? Wala. So, dati ginawa ko nag-online selling na Korean product. Pero, sa online selling kasi ang problema, dito ko nakita na natutulog kasi yung pera. Kasi di ba may inventory ka din. Hindi naman lahat nabebenta mo. Yes, nakakabenta ka, pero yung ilagay mong tubo, hindi enough dun sa nailabas mo ng pera. Kasi may mga, alam niyo na, di ba alam niyo na accounting eh, naka-asset pa siya, naka-inventory pa, hindi mo naman sa cash natutulog yung stock. So, in reality, hindi mo pa rin naman siya makuhang masasabing income. Yes, nakabenta, malaking araw, pero ang tanong, ilan ba yung nalalagak sa warehouse mo na hindi pa nabebenta? Baka mas malaki pa yon kesa sa nabenta mo. Nakukuha? Unless may sakto ka lang item, tapos nabenta mo siya agad. And then, pwede din to, yung tinanong kanina nila Glenn, yung stocks, trading. Sino merong stocks dito? Naiintindihan ng stocks. Yung pagbili ng mga stocks ni Jollibee, Ayala, ni BPI, ni Aboitiz, sino pa SMDC, na Prime. So, meron ding mga ganong pwede mong i-invest. Pero long term kasi to guys. So, huwag kayong magtaka bakit ang tagal tumubo. 10 to 20 years po ang epekto ng mga stocks saka trading. Saka yan, sa HDMF, yung MP2, kaya mas malaki kasi si MP2 kasi maganda si Pag-ibig kasi ang laki niyang laki magbalik niya ng pera. Wala ako pero nakikita ko doon sa mga review. Kasi galing ni Pag-ibig magbenta ng mga bahay tapos may interest. Hindi ganoon kalaki yung interest niya pero ang galing solid yung nila pag-sharing nila. Tama po ba? Yun, locking period. So siguro kung yung may mga MP2 dito, next time pwede kayo mag-share paano kayo nag-start para yung iba. Kasi tayo ngayon, pag freelancer ka na, wala ka ng government eh. Pwede ka na mag-voluntary. So, maganda rin simulan nyo siya as other source of income. Pang long term yan ha, tapos pwede yun siyang ma-withdraw. Okay, may questions po ba dito? Meron bang hindi malinaw sa other way of affiliate? May question? Wala naman so far. Sige, kasi kung wala, pwede ko ibigay itong slide na to sa inyo kasi may mga link to na pwede nyo panoorin related dun sa mga topic. Halimbawa, ito, resources. Ang diniscuss ko, yan. Marketing ideas, yan. Yung mga dati ko lang na-post para lang magamit nyo lalo yung mga newbies. Kasi iba naman yung program sa Elite. Pero ito, matagal naman naka-upload na yun sa YouTube. Baka gusto nyo lang ipanoorin para magkaroon kayo ng idea para masundan nyo to. So, yun nandito, bibigyan ko ng copy para may guide kayo. Okay ba yon? Okay? Happy ba? May question, guys, before we end. Ipapakita pa ako. So, yun lang naman. Tapos, yan. Okay.
Mahirap ba maging freelancer? Mahirap bang maging affiliate? Mahirap bang maging ahente? Mahirap ba, guys? May natutunan na lang. Wala si Mike eh. Sana si Mike mag-share. Actually, kaya ko to share sa inyo kasi yung ginagawa nyo is nasa sales na din kayo in a way. Kasi you're selling yourself, your services. And then again, lahat naman ng business owners, kung ang accounting blood ng business, si marketing is yung heart ng business. Sige nga, wala kayong benta, paano kayo mag-accounting? Tama? So, Miss Yan, paano magiging effective? How to be you, Miss Yan. Ganon, di ba lang? How to be you, Miss Yan. Hindi po siya how to be you po. Di ko rin po talaga alam nung araw. Sabi ko nga kaya nga accounting ang kinuha ko kasi ayoko maging marketing. Kasi ang perception ko sa marketing nun, magbibenta. Hindi pala siya pagbibenta. Ano pala siya? Isa siyang skills na ang tanging kailangan mong gawin is i-offer yung services mo or product na may value. Kala ko nga dati sabi, with pleasing personality, di ba naikwento ko noon? Si Teacher Casey nagsabi na pleasing personality. Ibig sabihin ng pleasing personality ka is maganda ka. No. Meaning ng pleasing personality, napaka-approachable mo, napaka-people skill mong tao. Hindi lahat binibigyan ng ganung skills. Nadidevelop siya. Born yan sometimes. Pero natitrain. Kaya di ba ang mga sis laging may pa-award? Meron bang award ng accounting for best accountant? Sino na-award dito? Best accountant, best employee. Di ba wala? Bakit yung mga sales, sa mga FA, sa mga kahit anong industriya, may pa-award sila? Kasi they're doing their good job. Kasi mahirap yung ginawa nila makapag-close ng sales. Saka may quota. Goal sa quota is yung persuasion and closing techniques. Diba tinuro ko sa inyo yun how? Kasi sinasama ng psychological aral yun. Kung naiintindihan yung tinuturo ko na logic behind for getting clients, ang dali na lang, lalo kapag ito yung gusto kong iwan sa inyo. Lagi ako may pa-quote and quote, diba ano? Ito. Miss Yan, saan nakukuha yun? O, pakipicturean. The more you like yourself, the more confidence you have. The more you like yourself, the more you like other people, including your customers. The more you like your customer, the more they like you right back, are willing to buy from you and recommend you to their friends. Tama? So, dapat ikaw mismo, ikaw, naniniwala ka sa sarili mo na maganda ka, magaling ka, kaya mo yan. Kasi pag humarap ka sa lahat ng tao, mag-resonate kasi yan. Lalabas ng pusa at magiging, maaano mo yung tao, madadala mo. Wait, kasi ang likable niya, ang galing niyang ano. Tapos yung client, magiging at ease din siyang kausap ka kasi ramdam niya na you're so confident. Sa sarili mo mismo, wala kang doubt. And then bibili siya sa'yo at nagre-recommend siya ng paulit-ulit. Nakuha, class? Make sense? So ngayon, yung doubt nyo na, yan, baka hindi ko kaya. Baka hindi naman ako ganito. Hindi eh. Imposibleng hindi mo mahalin ang sarili mo at i-like ang sarili mo. Kasi kung di mo kaya i-like ang sarili mo, paano mabibigay sa ibang tao? Paano mo ma-achieve yung goals mo? Ang dami mong gusto. Sarili mo nga hindi mo gusto. Paano mo makukuha gusto mo? Puro gusto, di ba? Puro gusto lang. Sana naman. Sana all. Pero you're not doing the basic. Sabi ko nga lagi sa inyo, do it the basic, which is yung sarili niyo muna. Before niyo makita yung iba. You have to
Di ba may nagkaroon tayo ng webinar na self-awareness? Kilalanin niyo muna yung sarili niyo. Alamin niyo muna yung strength niyo. Pag alam niyo na yung strength niyo, yun yung pag-igihan niyong gawin. At i-develop niyo pa. Tapos re-resonate yung lalabas yun ang kinang-kinang niyo kasi ang ganda nagre-reflect sa inyo yan. Tama? Tama, miss yan. Kausap ko na lang sa ko, tama. Type naman tama. Kung tama, ako hindi. Pwede namang mali. Sa nanonood, sana may nakuha silang value. Kaya ako sinishare kasi sa iba may training yun training ng sales yun. Ngayon, libre na yan. Baka kasi lang hindi nyo nakikita. Libre naman yan Nababasa kahit saan yan. Kailangan lang may magpamukha sa inyo na ang ganda-ganda nyong nilalang. Okay? Para bukas Sunday, pagising nyo, amazingly beautiful, miss yan. Kasama tayo sa lahat ng maganda. Diba? Kaya sa morning, diba, I greet you good morning kasi wala namang reason para hindi maging good on morning. Buhay naman tayo. Last na lang, isang pahugot na lang before tayo mag-picture taking. Tsaka bibigay ko yung slide. Ito pa. Okay. Ay, hindi pala yan. Saan na? Dito ko na. Yan. Paki-read loud. Yeah, sabay-sabay tayo. Your goal isn't just to pay your bills, but to pay what you're worth. Yan. Tandaan nyo rin yan. Kasi nag-listahan tayo ng mga bills kanina, pero hindi nyo naaalala ano ba yung worth nyo. Hindi lang siya para mabayaran yung bills, is para malaman nyo ano talaga yung worth nyo. And you are worthy. Okay? Sounds good? Okay. Sige, bibigyan ko kayo ng copy nito, pero okay lang bang 10 minutes of your time? Tatapos ko na yung recording, mag-picture na tayo. Hindi naman nila makukuha yung copy kasi wala na sila sa loob. Bye guys, yung mga nasa labas, mamimigay lang ako ng template para may copy sila. Munti ko na ma-leave meeting. Hindi pala, stop live streaming. Yeah. So, kukuha lang ako sa inyo ng, maiksi lang to guys. Bigyan nyo na ako ng konting oras. 3 minutes of your time. I need your feedback para alam ko, pwede sa others, pwede kayong mag-take down notes ng gusto nyong topic sa susunod na libre. Maliban sa mga high-end courses, yung tingin yung, Misian, turuan mo naman ako niyan. Turuan mo pa ako nito. Your feedback, apaka-importante. Binabasa ko yung feedback. Tulad kanina, may feedback dun sa group, wala daw yung ganon. So, take note of that. So, importante yung inaharas nyo ako. Download ko lang sa file yung slide na pinangako ko. Sige, bibigay ko yung copy. Okay lang ba? Hingi ako ng feedback sa inyo for tonight. Babasahin ko. Tapos picture taking. Lagi kayong mag-iwan ng notes na something na naaral nyo, nasulat nyo sa notes nyo, na stick sa utak nyo para laging mauulit-ulit. I-download ko lang. Yeah, bigyan ko yung time magsulat. Siyempre may quiz. Yung recording, yes, i-upload ko pa sa YouTube channel. Siyempre, may YouTube channel tayo. Upload ko lang po, Howard. Happy ba kayo for tonight? May natutunan? Importante lagi may natutunan, ha?
Yung iba, gusto na akong makita. Si Joanne, gusto na akong makita. Laging, ano ko yan fan ko yan si Joanne Sarmiento. Ket-ket nito ni Jen. Hi, Jelly. Si Jen. Yan, tatawagin ko nakikita ko si Cherry, si Nelia, si Luz, si... Magpakita kayo para shoutout ko kayo. Dito yung batch 5, tsaka hindi batch 5. Sa mga bagong pasok, welcome. Isa ka ba sa mga bully? At B4, B5. Kasi sa B4, puro bully doon. Sama ka doon. Mga lapastangan yung mga batang. Dito ba yung bully team? B4. B5. B5, matuto na kayo mang bully. Nagsusumipa pala. Ayan, lumalabas na. Ayan. Sumisibol pa lang si Jo. Save ko na, ha? Nahanap ko lang. Tapos, picture taking, and then kapag tapos nyo na yung 4, ay hindi pa pala, sisave ko pala muna itong 5. You can leave na po after ng ma-share ko yung link. Desktop. How to start your business. Antayin nyo ako sa picture taking. Wait lang. How to start your business. Easy, maka-idol. Lapastang, oo, panlalapastangan. Kapalapastangan pa ako, Beth. Yung good lapastangan, not constructive criticism. Yan, ang babardugo lang kasi kami sa batch 4. As in, talagang ang kukulit doon. Yung gabi na, nagchichikahan pa kami, kung gising pa kami. Ito na, share ko na ang inyong slide. Lagay kayo ng mga susunod na topic para gawan ko ng content. May free webinar tayo sa August 29 and 30. Freelancer yung 29, and then isa kong client sa September 30, si Hudson, accounting firm sa New York. So, abangan nyo siya. Yeah. So, note nyo na sa calendar, 29 and 30, 7 p.m. both. Karawang Camps yan, may pa-webinar ba? Pero sa edit, syempre, Wednesday. Sige, wala akong gala, so Wednesday tayo tambayan. Naka-post na yung yung isa yata. Hindi pa pala. Sige, gagawin ko ng event. Guys, dito kayo sa Facebook natin. Punta kayo lagi sa event. Turuan ko kayo mag-check ng mga event natin. Para hindi kayo naloloss. Turuan ko kayo paano magsilip. Magmarites kayo sa group, ha? Ito. Dito sa group, sa events, silipin nyo dyan. Yan, tulad niyan, free webinar. Ayan. So, ngayon yan. So, mamaya maglalagay ako ng 29. Tapos, pag na-click nyo, yan, yung mga natapos natin. Nilalagyan ko naman siya lagi ng event eh. Ayan, yung jumpstart. Tapos, punta ako dito. Nakikita ko kasi kung sino yung pupunta. Minsan naman, although, yan, pumunta. Tapos, meron na ditong link. Dito nyo natitingnan yung link. Lagyan nyo lang going. Yan. 5 lang yung nag-like kanina, pero madami naman tayo. Pero, eventually, naglalagay ako lagi. Ako mismo naglalagay ng mga event para hindi ko rin nakakalimutan. At ugaliin yung tumingin. So, 29:30 meron. Yung 29, isa siyang freelancer, mga tips din. Ang dami niyang ituturo eh. Freelancer siya. Tapos si Hudson, yung client ko sa US, how to achieve 10 times income as a freelancer. Meron na siyang banner ginawa ni Jen. Okay, nakapag na-send ko na yung link, pwede nyo na i-download.
Tapos, saan ko ba yung feedback ko? Send ko naman, di ba? Ulitin ko naman yung feedback. Picture taking na tayo para may remember. And then we can leave. Pwede tayong kumain. Picture, lalabas na yan. Lalabas na sila. Shelo, hi Shelo. Nalilito na si Shelo. Ang dami namin kasing files eh. Nalito na sila. Tama naman yung ano mo. Kahit ako nalilito eh. Kaya nga nagpagawa akong classroom. Pero kasi yung classroom kasi ng zero, iba't ibang batch. So, nag-usap kami last time kung gagawa nga namin ng classroom, which is dapat pala ginawa na lang namin ng classroom para doon. Valid naman yung concern. Don't worry. Tama, diba? Nandito sila eh. Okay, picture. 1, 2, 3. Nag-100 tayo kanina. May question pa? Si Yuri. Sir Yuri! Ngayon ka lang naka-attend, parang ngayon na kita nakita. O si Dong. So Yuri, ilang taon ka na? Parang ngayon na kita nakita. Picture. Di ba wala ng picture eh? 45. O kasing tanda. Mga batang 90s. Yan, si Scheider. Yan. Si Doraemon. Si Eugene. Batang 90s labas. Okay. Okay na kayo, napila pa na. Pag okay na po, you can leave unless gusto nyo pang magpalambing sa akin. Sana happy kayo tonight and I'm always love to share yung mga natututunan ko sa journey ko. Until now naman, I'm learning. Madaming dumating na pagsubok pero fight lang. Okay? Subok lang yan. Freelancer tayo. So okay lang. Sana magkita-kita tayo sa October 21. Pupunta kayo, ha? Kita kami ni Joe Wednesday ata. Mamarites ko kayo. Anong gusto niyo patanong? I-discount ba yung course? Ganyan. May pa-intern ba? Pa-intern, hopefully meron. Sana magandang meeting ko bukas. Naalala niyo yung pinost ko na meeting last week? Nag-submit na ako kanina. So bukas may meeting ako 8 a.m. Outsourcing. Natuloy yung outsourcing sa US. Sana. Mga elite, sana ipag-pray niyo ako ngayong gabi, ha? Tinapos ko talaga para bukas magandang Monday natin. Kung hindi man, edi okay lang. At least nakapagpasa ko ng report. Okay? Good night, everyone. See you on Wednesday sa Tambayan and see you on 29 and 30. Pero baka magkaroon pa ng free webinar this week. Depende. Abangan nyo lang. Bye! Thank you po. Good night.